Ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang kanilang opisina sa naglalabasang issue na sila raw ang ahensyang may pinakamataas na nakukuhang sweldo ang mga kawani. Balita mo kami tungkol dito, Aya Makalma. Hindi exempted ang Department of Foreign Affairs na hindi tumalima sa Salary Standardization Law ng bansa. Ito ang ginawang paglilinaw ng ahensya ukol sa lumabas na COA report na ang kanilang ahensya ang nakakatanggap ng pinakamataas sa sweldo kumpara sa ibang ahensya ng gobyerno. We have to put things in the proper perspective. The COA report does not really show the complete picture, as it did not make any distinction between salaries and allowances. Ayon kay Hernandez, ang may sistema sa ipinamamahaging allowances sa kanilang mga personnel na naka-assign sa ibang bansa. Nakadisenyo ang mga allowances depende sa cost of living sa ibang bansa. Gayon din ang demands ng kanilang posisyon. We only receive allowances, those living quarters, representation, and overseas allowance when we are assigned abroad. Sa ilalim ng Foreign Service Act o RA 7157, ang lahat ng DFA personnel ay kailangang bigyan ng allowances gaya ng living quarters, overseas at representation allowances, bukod pa ito sa kanilang basic salary. Living quarters allowance, or LQA, is meant to defray housing costs. Our ambassadors' living quarters allowance are paid directly to their landlords, the landlords of the respective residences. If the residence is owned by the government, a particular amount is earmarked for its upkeep and it is not given to the head of post. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Makalma.